Si Edwin Valero ay isinilang sa Bolera Alto, Venezuela noong December 3, 1981. Siya ay isinilang sa isang buhay na mahirap. Ang kanilang tahanan ay may 2 kwarto na pinagsaluhan ng kanyang mga magulang at 4 na kapatid. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay 7 taong gulang. Inilarawan ni Valero ang kanyang pagkabata bilang hindi normal. Siya ay tumigil sa pag-aaral ng napakabata. Sa edad na 9 ay ginugol niya ang karamihan sa mga araw sa pagtulong sa kanyang ina, isang dishwasher, at kumita ng dagdag na pera sa pamamagitan ng pamimitas at pagbebenta ng prutas sa isang istasyon ng bus sa El Vigia. Nahihirapan ang pamilya, halos kulang sa pagkain. 12 taon siya nang nawala ng tirahan, naninirahan sa ilan sa mga maruming kalye sa kanilang lugar. Ang kanyang unang karanasan sa combat sport ay dumating sa isang taekwondo class sa edad na 13. Ilang buwan lamang kinailangan niyang isuko ito dahil sa kakulangan ng pondo. Nang makatrabaho si Valero sa isang tindahan ng bisikleta, dating boksingero ang may-ari. Inimok niya si Valero na pumasok sa boxing. Pumasok si Valero sa isang boxing gym sa ilalim ng pangangasiwa ni Oscar Ortega. Ito ang nagiging tahanan niya sa sumunod na 8 taon. Bilang amateur, siya ay naging isang natatanging baguhan na nagpatumba sa mga taong hindi pa nakatikim ng canvas at may huling record na 86-6 na may 57 knockouts. Isang national amateur champion para sa 3 taong sumunod. Ang kanyang tibay, purong lakas at stamina ang siyang sandata niya bilang isang pambihirang boksingero. Karamihan sa mga boxing trainer mula sa Venezuela ay hindi kapanipaniwalang humanga sa talento ng binata at nasasabik sa kanyang ipapakita pa sa hinaharap. Marami ang nagsabi na natural ang talento niya sa pakikipaglaban at kung ano ang mabubuo para makalikha ng isang iconic na boksingero. May taas siya ng 5 feet 6 inches at tumimbang ng 120 pounds. Si Mikey Garcia, ang kasalukuyang WBC lightweight champion ng panahong iyon, ay nakipag-sparring sa kanya. Sinabi niyang hindi lang malakas ang mga suntok ni Valero, pinatumba rin niya ang mga ka-sparring partner. Ayon kay Valero, gusto niyang patumbahin ang lahat ng kanyang makakalaban at natutuwa siya rito. Paulit-ulit niyang sinusuntok ang mga kamay ng kalaban upang manghina ito at hindi na magawang takpan ng sarili at tuluyan ng manghihina. Noong February 5, 2001, nasangkot si Valero sa isang matinding aksidente sa motorsiklo nang hindi nakasuot ng helmet. Sa edad na 19, nabasag ang kanyang bungo at inoperahan upang alisin ang lahat ng namuong dugo bago gumawa ng kanyang pro debut. Hindi siya naging pro hanggang July 9, 2002. Sa loob ng 2 minuto at tuloy-tuloy na malakas na mga suntok, bumalagta ang kanyang mga kalaban sa isang sulok ng ring. Tinalo niya ang lahat ng kanyang 17 na kalaban sa loob ng isang round. Sa sobrang lakas, liksi at kakayahang magbato ng hindi mabilang na matitigas na suntok ang nagdala sa kanya sa posisyon na gumawa ng malaking pangalan para sa kanyang sarili. Siya ang naging pinakamahusay na pag-asa na lumitaw sa Venezuela sa loob ng 30 taon. Winasak niya ang bawat kalaban na kasama niya sa ring. Isa siyang walking death machine. Noong 2004, nang si Valero ay 12-0, ang ideya ng pagiging bituin ay halos isang katotohanan nang siya ay papirmahin ng Golden Boy Promotions. Nakakalungkot na nakatanggap siya ng suspensyon na nagpahinto sa kanya sa boxing sa Estados Unidos. Sa halip na madismaya at mawalan ng gana sa boxing, hindi nasiraan ng loob ang batang si Valero. Hindi mo aasahan na may nasuspinde na nasa gym at nagsasanay araw-araw. Hindi siya tumigil na sa kanya ang lahat para maging superstar siya sa sport. Hindi siya lalaban sa USA kundi sa ibang lugar hanggang 2009.
Noong 2006, lumaban si Valero para sa kanyang unang world title, ang WBA Super Featherweight belt laban kay Vicente Mosquera sa Panama City. Bago ang laban na ito ay ang kanyang unang pagkakataon na makalampas sa isang round. Sa pagkakataong ito ay ang kanyang unang pagkalagpas sa dalawa. Ang world title bout ay nagsisimula kay Valero na nagpapakita ng matinding pagsalakay laban sa kanyang unang kalaban na hindi basta-basta sumusuko. Nagpatumba sa kanya ng 2 beses sa unang round at patuloy. Ipinakita ni Mosquera ang katapangan at puso nang bumangon siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit ganoon din si Valero. Matapos matumba sa ikatlo, sa sunod-sunod na round, pinarusahan ni Valero ang kanyang kalaban hanggang sa ika-10 round at dito na tinigil sa wakas. Nakuha ni Valero ang reputasyon bilang isa sa mga pinakadelikadong boksingero at hindi ito tumigil doon. Ginawa niya ang 4 na depensa ng kanyang super featherweight crown bago umakyat para hamunin ang WBC lightweight title. Sa paglipas ng panahon, dinala niya ang kanyang 100% knockout ratio at nakakuha ng atensyon mula sa maraming kilalang boxing star. Inimbitahan ni Freddie Roach si Valero para sa isang sparring session kasama ang rising star na si Manny Pacquiao. Walang inilabas na footage ng mga sparring session. Gayunpaman, na makipag-sparring si Valero kay Eric Morales noong 2004, ito ay ibang kwento. Pinakawala ni Valero ang hindi kapanipaniwalang mga suntok na nakabasag sa ilong ni Morales. Ang matatalas at matutulis na suntok mula sa Venezuelan ay nagsimula ang magpakita ng kanyang kapangyarihan at gayunpaman isang prospect pa rin sa yugtong ito. Samantala, umangat siya ng timbang para sa mas magandang hamon. Ang pakikipaglaban kay Antonio Pitalua ay nagpakita kung gaano kalaki ang natutunan ni Valero sa yugtong ito na madaling pumili ng mga kalaban sa klase ng mundo ng boxing. Ang laban ay tumagal lamang ng 3 minuto at 49 na segundo at si Edwin Valero ay naging isang 2-weight world champion. Sa 2 round na iyon, ang mga suntok ay pinakawalan ng walang anumang pag-aalinlangan at parang ulan sa dami. Ang kanyang kalaban ay hindi makausad at narindi. Kailangan ni Valero ng mas mahigpit na pagsubok sa susunod pang mga laban. Nais din nitong makalaban si Manny Pacquiao upang lalong makilala sa larangang ito. Ngunit dahil sa politika ng boxing, hindi nag-cross ang landas ng dalawa hanggang sa umakyat ng timbang si Pacquiao. Pabiro pang sinabi ni Pacquiao na kaya ito nanalo sa lahat ng kanyang mga nakalaban dahil mga tricycle driver di umano lamang ang mga tinalo ni Edwin Valero. Noong February 6, 2010, ang huling pagkakataong papasok si Edwin Valero sa square ring laban kay Antonio DeMarco. Si DeMarco ay magpapatuloy upang makuha ang WBC lightweight belt. Ang 4 inches height advantage kay DeMarco ay makakatulong sa kanya sa ilang saglit. Pinapanatili ni Valero ang kontrol sa unang 2 round. Sa ikalawang round na iyon ay napakalinaw na hindi sinasadyang tinamaan ni DeMarco si Valero gamit ang kanyang siko. Ngunit hindi ito nakita ni Valero na may dugong tumutulo sa kanyang ulo. Ang hapdi na ito ay titiisin ni Valero sa susunod na 7 round. Ngunit ang mga kombinasyon na pinakawalan ni Valero ay hindi nauubos hanggang sa nagpasya si DeMarco na manatili na lamang sa kanyang upuan para sa ika-10 round. Si Valero ay iniwang bakante ang lightweight crown noong ika-10 ng Marso, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa super lightweight division. Isang trahedya ang naghihintay ng maaresto si Valero dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang bangkay nito ay natagpuan sa isang silid ng hotel kung saan siya umamin. Isang kakilakilabot pagkatapos para sa isang boksingero na maaaring gagawa pa ng higit sa larangan ng boxing. Maraming misteryo ang umiikot sa buhay at kamatayan ni Edwin Valero. Bago dumating ang pagkamatay ng kanyang asawa, maraming mga paratang at paninira ang ibinato laban sa kanya. Ang kanyang asawa na may mga pasa at marka
at 6 na buwang psychiatric rehabilitation ay humantong sa kanilang parehong kamatayan. Dahil sa kanyang imahe sa Venezuela, pinaniniwalaan na marami ang magbibigay sa kanya ng get out of jail free card. Maaring ito ang nagtulak sa mga opisyal ng kulungan na patayin si Edwin Valero kaysa magpakamatay. Si Jose Castillo na manager ni Valero sa oras ng kanyang kamatayan ay nagsabi na hindi niya gagawin ito, pinatay nila siya. Ang pagkamatay ni Edwin Valero ay naging isa sa maraming trahedya na kwento kung saan ang isang talento ay nasayang.